Manood po kayo ng Inner Voices mamayang gabi. Gusto ko lang pong unahin yon. At maraming salamat sa aking panyero na si Attorney Ray Vergado for putting this together. Mahal na mahal ko po yung kapatid ko na yan. At si Angeline dahil napakagwapo niya. Yes. Yun lang po ang aking unang message. Pero seriously po, ako po ay nagpapasalamat sa press, lalo na po yung mga nagpunta dito. Hindi po ako ilusyonado. Alam ko po ang aking place in politics. I know it is an uphill climb. Pero naniniwala din po ako na hindi naman ako tatawagin ng Panginoon to venture into this kung wala akong some sort of mission, message, or chance to enter the Senate. Nananawagan po ako sa press. Hindi lang po ako nagpapasalamat, kundi nananawagan po ako sa inyo. For all of us, not just you, but also for me, to realize the immense power of your words, of our words, mapa-Facebook man o sa inyong pamamahayag. Ang lakas po ninyo. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, lalo na sa inyo na may paninindigan sa pagpapahayag ng patas. Hindi nyo po ako kailangang iboto, pero yung maipakita nyo lang po ako ng patas sa bayan natin, napakalaki na pong pasasalamat ko sa inyo yan. At kung iboboto nyo ako, may libre kayong spaghetti. Maraming salamat po at magtanong lang po kayo ng kahit ano. Yes, Sir Jeff Fernando for the first question. Natin niya yung wireless. Hi. Sandali lang. Ivy, yung microphone. May on-off yata yan sa ilan. Hi, Jimmy. Hi. Apo. Ayan, meron na. Ayun, magandang hapon. Ganang hapon po. Hi. Ayun, ang unang question syempre is, ano yung nag-inspire sa'yo na pasukin or itong bagong chapter ng buhay mo sa bilang pagtakbo bilang isang senador? Katulad po ninyo, ako po ay saksi sa mga nangyayari sa politika. Matagal po ako sa PAGCOR at ako po ay proud sa mga na-achieve ng Duterte administration. Sa palagay ko ngayong midterm elections, ang natatanging paraan na mapagpatuloy yung mga Duterte principles. No? Kahit na sabihin na natin hindi tayo magkakasundo sa lahat, but the best of the Duterte principles, anti-corruption, anti-drugs, pro-infrastructure, gusto ko pong makibahagi on the legislative side kung paano mapapagpatuloy yun. Pinagdasal ko matagal at yun po yung naisagot sa akin ng aking prayers na mas magandang Senado ang subukan kong pasukin. Okay. Second question, Jimmy, last na rin. Hindi namin namalayan, nag-aaral at nakatapos. Attorney Jimmy Bondo, nagulat and nakaka-proud. Ayun, talagang ginawa mo ba ito silently? Hindi mo pinaalam sa social media o kahit kanino na nag-aaral ka ng pagiging abogado? Binili ko lang sa recto kasi yung diploma. Hindi, sinasabi ko rin kanina kay Tess, Natalie, deliberate po ang aking hindi pagpapahayag ng mga personal na bagay sa Facebook. Alam ko yung iba ang tingin sa akin, maingay ako. Sa ibang aspeto, opo. Pero sa pamilya ay sometimes kahit birthday, hindi ko binabati ang mga kapamilya ko sa Facebook. I really believe in drawing lines between personal and public life. And I also believe that the press, 90% of the press, respect that. So, pinaghihiwalay ko talaga. Also, yung pag-aaral ng batas, pinasok ko yun kasi talagang gusto ko lang naman maging better public servant. So, hindi siya big deal sa akin noon. Tapos, nung ako'y pumasa, na-realize ko na lang na ganun pala siya ka-big deal sa
sa masang Pilipino. So, I thank God for that. Congratulations, Attorney Jimmy. Salamat po. And good luck sa bagong tatahan. Huwag na attorney, justice na lang. Jimmy, hindi. Salamat you. po. Thank you for the respect. Next question po. You can ask personal question also. Apo, Cesar po, Network Party. Yes, Sir So, Cesar. attorney, congratulations and thank you po. Ngayon sa invitation, although ano na po, means that you're already, kumbaga, maglalaylo muna sa music industry or habang nasa ano kayo sa government, tuloy-tuloy pa rin po yung music career mo. Ang pagkanta kasi sa akin has never been, or at least for the past years, was not a profession anymore. Kunyari, sa birthday mo dito, kakantahan sana kitang libre, late lang ako tumating. No, but I mean, yung pagkanta naman sa akin is really more of, parang yun ang service ko sa mga mahal ko sa buhay. Halimbawa, may kakasal, kinakantahan ko sila ng Let Me Be The One to break it up. Parang, I believe. sa kasal yan. Hindi, pero ang ibig ko sabihin, alam niyo po, mula bata pa ako, ang pagkanta sa akin is service. Service yun. So, itutuloy ko dahil hindi naman nakakaantala yun siguro sa pagiging senador. But of course, I will not do anything to get in the way of being a senator. How about in terms of continuous to release po mga new songs? Kasi di ba po, marami pa rin nag-aabang sa isang Jimmy Bondoc sa industry ng original Pinoy music. O, yung pagsulat kasi ng kanta, hindi ko naman sinasadya yan. Ngayon lang nag-uusap tayo, may mga linyang umaandar sa utak ko kuminsan. I think it's, ano na siya, mula pagkabata, ano na yan eh, internal sa akin yan. So, it's very innate. So, kung may lumabas, isusulat ko, i-record ko. Madali na naman mag-record ngayon. But that said, ang tawag talaga ng buong pagkatao ko ngayon talaga is to do this, to try to get into legislation. Kasi sa 6 years ko po sa PAGCOR, nakita ko na hindi naman kailangan tayo pumasok sa mga political na away para mapabuti yung bayan. Ang daming simple laws na lagyan mo lang ng konting pag-amyenda, gaganda immediately ang buhay na pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. So doon ako magpo-focus, bahala na po yung mga malalaking tao sa mga malalaking away. And last na lang po, sa tingin niyo po malaki yung factor din that you are also a celebrity and a musician in your legislative career po? You know, that's for the people to decide. I don't know if they will allow me to shift lanes. That's for you to decide. Pero kung if they allow me by voting for me, hindi naman sila mamapayag sa akin. Question. Good afternoon. First of all, congratulations and best of luck sa forthcoming midterm election. Thank you, ma'am. Attorney. Thank you, ma'am. Okay, my question is, I just want to know, paano yung naging transition niya bilang isang singing heartthrob noong early 2000? Tapos, naging... Hindi na heartthrob. Naging lawyer and then naging restaurateur. Tapos naging official ng PAGCOR. And ngayon, as isa sa mga tatakbong senador. Ano po yung Transition. naging madali ba yan? Or, Alam mo, meron akong trabahante dati. Tuwan-tuwa ako. Ikwento ko lang malalayo ng konti. Tuwan-tuwa ako dahil sabi ko, pare, paano mo kinakaya? Ang dami kong pinagagawa sa'yo. Napasensya ka na, late ng kumpanya natin. Paano mo kinakaya? Sabi niya, bumabangon na ako, sir. Tapos, kaliwang paa, kanan. Tapos, kaliwa ulit. And he said it so sincerely that I was struck by the simplicity of his approach to life. Na talagang pagbangon, hinga, left foot, right foot, lakad lang, gano'n. Ganon din po, yung naging transition ko, wala akong sinadya masyado. Nakikinig lang ako sa mga prayers ko, tsaka sa tawag ng mga tao sa paligid ko. Hindi ko siya sinadya, honestly.
I don't want to become more in your eyes. I don't, but in the eyes of the Lord, gusto ko syempre na to earn His favor. Gusto ko lang gawin ng gawin yung tawag sa akin. Okay. Honestly. Okay, thank you. And obviously, nakafocus na talaga kayo ngayon sa sa public service, ano. So, ano yung magiging bilang isa sa mga kandidato for senator next election? Ano yung magiging advocacy or platform nyo para mas lalong makatulong sa mga tao? Marami pong nagsasabi kasi na corruption is their biggest problem. Pero tulad ng sinasabi ko sa ibang interview, wala pong nagbibigay ng clear na solusyon sa corruption. May dalawa po akong ihahain sa inyo. Una, we have to institutionalize anti-corruption policies. Ang ibig sabihin po ng pag-institutionalize, halimbawa po yung mga PACC, halimbawa na corruption commissions and all that. Executive order yan. Hindi po yan Republic Act. So sa utos lang po yan ng Pangulo. Ibig sabihin, kapag nagbago ng liderato at hindi mag-appoint dyan, patay na yan. Yung ahensya na yan. It is at the behest of the incumbent. Hindi po maganda yun eh. Kailangan po may independensya yung mga katawan na nagpo-prosecute. So that's one. Gawin Republic Act, yung mga anti-corruption commissions. Kasi hindi naman lang pumapasok sa jurisdiction ng ombudsman. No? Okay. Pangalawa, ito maselan to. Napapansin niyo po ba, ang congressman, baka hindi niyo alam, bukod sa sweldo, wala akong budget yan. So ano nangyayari? Binoto na yan ng tao, pero hindi mo bibigyan ng budget. So ano nangyayari? Lumuluhod sa padre de pamilya na tinatawag nila. Bakit ba may padre de pamilya sa Kongreso? Hindi naman dapat. Binoto na yan ng tao, bigyan nyo na ng budget para hindi sila nanananghod, lumuluhod, pengi po every year. Bakit ganun? No? So why don't we all give fiscal autonomy to congressmen? Para they can decide on their own kung ano yung mga lilitisin nila, kung ano yung mga batas na ipapasa nila. That will end corruption. But no one talks about it. Kasi gusto talaga nila sinicentralize ang power eh. Eh hindi nga dapat, di ba nga dapat dinidecentralize para may check and balance. So isa po yan sa mga marami ko pang naiisip. But on corruption, yan ang sagot. Bigyan nyo ng fiscal autonomy yung mga na-institutionalize natin na organisasyon. Tapos pati congressmen, bigyan nyo rin ng fiscal autonomy. Very well said. Best of luck, attorney. Thank you. Next question po. Thank you, Sir Noy. Reggie, kanina pa Okay, Ma'am Reggie. Hi, Jimmy. Hello po. Tagal na natin dito. Obviously, yung kulay po ng inyong green. So, Duterte. Hindi naman pinagkakaila. Sige po, tuloy niyo yung... Sa nangyayari pong bangayan ngayon, kay BP tsaka sa administrasyon, tsaka sa iba pa, hindi po kaya maka-apekto ito sa inyong pagtakbo? I'm running on a campaign of principle. Hindi po to loyalty sa mga pangalan, kundi loyalty sa mga prinsipyo. And right now, ang mga prinsipyo ko, at matagal na rin, ay talagang aligned naman sa mga Duterte. Dito sa recent na mga pangayan, nakakatulong po sa awa ng Diyos yung nag-abogado ako dahil tinitingnan ko yung legal aspect para malayo sa politika. At sa legal aspect, hindi ako nagsalita, hindi ako nag-post until dumating si Atty. Zulaika Lopez. At mula dun sa contempt, na dun pa lang parang takal-takal na ako kung ano yung grounds ng contempt, biglang in the middle of the night, pinalilipat sa Women's Correctional. That is an egregious violation of due process and all existing laws. Hindi ko po talaga matanggap yun. So, in terms of loyalty, I'm not loyal to families. I'm loyal to principles.
And in terms of law, ang pinaglalaban ko dito hindi yung sa bangayan nila, kundi yung huwag naman po natin basagin ang mga batas natin para lang sa politika. Diba? Kasi may mga nape-persecute na po. And they are just pawns sa isang malaking chess game ng mga mayayaman. Sana naman po sundin natin ang due process. Okay. Thank you. Thank you, Ms. Reggie. Next question po. Good afternoon, Attorney Bonner. Can you please walk, when you become a statesman, can you please walk us through some of the initiatives, platforms, crusades, concerns that you'll be doing during your tenure? Okay, Earl. So nasimulan ko na kanina yung institutionalization of anti-corruption. So that's first. Pero sa totoo lang, sa first 100 days, hindi mo naman basta magagawa yan. So ang gusto ko gawin sa first 100 days, i-harmonize ang mga batas. Alam niyo po, halimbawa yung labor code, ang gulo-gulo na niyan, yung mga numero, nagkagulo-gulo na, wala pang Department of Migrant Workers dyan. But no one is attending to it because it's not controversial. Pero yung epekto niyan sa mga ordinaryong manggagawa, malaki. Hindi nila maintindihan ang mga karapatan nila sa NLRC and all that. So kailangan pa nila ng lawyers, dapat nga hindi na, di ba? So yung mga ganun po, linisin lang muna natin first 100 days yung mga batas na nagbabangga-bangga, yung hindi na natin alam kung ano susundin natin. Next, yung anti-corruption nga, right? Third, sa health. Alam nyo, ang chairman niyan si Senator Bongo, kaalyado ko niya. He's already doing an excellent job. Pero meron pong isa akong nakaharap na problema nung nasa Pagcor ako na walang sumusolusyon, which is hospital detention. Alam niyo po kayo, I'm sure bawat isa sa inyo may kilala na nakulong sa ospital hindi kasi makabayad. Hindi naman niya ginustong lokohin ng ospital. Pumunta siya sa public hospital, walang lugar. Puputok na yung appendix o kung ano man ang mga pumuputok sa katawan. Tapos pupunta siya sa private to save his or her own life. Tapos mamaya wala siyang pambayad, hindi siya paalisin dahil hindi siya makabayad. Pupunta sa PhilHealth, 300,000 ang bill niya, ang babayaran 20,000. 30,000. Tama? Nakita na po natin lahat yan. And that is because yung RA 9439, yung Anti-Hospital Detention Act, ay may mali na provision. Pero hindi ko nasasabihin, baka maunahan ako eh. Pero if I can only correct that, it improves our lives immediately. And we can also create a fund for the private hospitals para hindi naman sila malugi. Diba? Ang daming pondo ng, diba, they reveal that there's 500 billion unused funds in the PhilHealth. Bakit hindi gumawa ng Provident Fund para sa mga private hospitals? Natutunan ko rin dahil ginawa kong thesis yan, na yung mga hospital detention every year, hindi pa lumalagpas ng 100. Nationwide, ah. Yung mga hindi talaga makabaya. Kakaunti yun, bar na yun. Pero we've seen middle class families na nagpanik dahil hindi makalabas ng ospital. Hindi tinatanggap ang guarantee letter. Ako sa Pagcor, hindi ko sila matulungan dati. So yun. Yun po ang mga uunahin ko. Marami pang iba, pero ang tinanong niyo po, Earl, yung aking uunahin. Next question po. Nasaan? Ito po. Sir Romel. Romel Gonzales. Kala ko, Rodel Gonzales eh. Sorry po, Lee. Singer kasi ng sideway. Yung umuunod ng araw. Sorry po kung natanong na pala itong tanong ko. Sige na po. Nabalita ako po supposedly party list tatakbuhin na. Opo. Ba't po naisipan yung senador na? Lahat po ng kilala nyo naman na tumatakbo, gusto manalo. Di ba? Wala naman sigurong baliw na gustong matalo. Nagtanong po ako sa mga bihasa sa eleksyon at nakita po nila yung patterns na kapag ikaw ay celebrity or kilalang tao, mas may pag-asa ka pa sa Senado kasi hindi single vote. So for the political reason
Yun po ang dahilan. Sa Senate, makikisuyo ka, baka pwede niyo ako isali sa top girl niyo. Pero sa distrito, halimbawa dito, hindi ako mananalo dito sa distrito na to. Kahit anong gawin ko. Sa party list, ang dami na pong may-ari. Even yung mga current powers ngayon, may mga tigte 30 na party list. Binubuhusan nila ng pera. So, sino ba naman ang gustong matalo, di ba? And if I go into the Senate race, manalo-matalo, at least malalaman po ng taong bayan that I am a contender. Pero ayoko matalo, syempre mananalo tayo. So, yun po, yun ang political reason. Pero even on the on the other aspect, feeling ko May parang personal reason. meron din. Ano And po? pakiramdam ko po na yung karunungan ko sa batas and yung connections ko sa legal community will be best used in a legislative capacity in the upper house. Yun po. Yun po. And my second question, ito din po, hindi ko alam kung may tanong na. Pero since abogado po kayo, attorney, alam ko po masasagot nyo ito. And alam po namin lahat malapit kayo sa mga Duterte. Pwede mo bang mahingi ang opinion niyo sa nangyayari ngayon between Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos? Hindi kasi legal yung sagot ng political. So on the legal aspect, I think marami po kasing nangyayari na extra legal na sa Kongreso, sa executive. May mga, ako personal, hindi po ako natatakot magsalita. May mga nakikita akong pagmamalabis. Kanino po? Sa executive branch tsaka sa legislative, no? Nababalitaan po natin ng corruption, nababalitaan din natin yung pagpamaniobra ng budget. Ako po, ayokong magdagdag ng gatong sa mga away. Pero let's look at the facts. Si VP Sara po, in-expose niya ng maaga-maaga yung mga papel, yung paper trail, kung paano silang siyang pinipilit dati na magdadagdag daw ng budget sa kanyang departamento. Pero hindi siya ang mag-allocate, kundi ang Congress. Tinanggihan niya yon. Nagpakita siya ng paper trail. Wala namang nagpasa ng mga papel na pinakita niya. She's trying to expose the evils of government that are affecting your lives, our lives. Pero wala namang nakinig. So I think yung kanyang level of, yung narrative niya ngayon, yung level ng mukhang anger, I think is actually a calculated message para makarating sa atin. Para madinig na natin finally kung ano yung ginagawa ng Congress sa budget natin. Ako po hindi ako gumagawa ng away. Pero ayoko namang manakawan ng bayan natin. So, yung nangyayari po sa kanila on the political aspect, hindi na ako magko-comment. Pero on the legal aspect, I think she is exposing some illegal activities talaga. So naturally, gagantihan siya. So tingin ko mangyayari dyan, matibay. War yan, I think it's simple as that. It's really a battle. So let's just pray to God that ang casualty ay hindi ang taong o ang bayang Pilipinas. And speaking of that po, kapag nanalo ka, attorney, meron ka po bang gagawin para sa kabutihan ng mga nasa movie industry or mga reporters or mga singers? Definitely. Alam niyo po, meron akong aaminin sa inyo. Kung minsan, kaya ko po hindi sinasali yan sa mga interview. Although sa aking legislative agenda, mataas yung plano ko sa music and sa arts na industry. Kasi po, kapag binabanggit ko yan, may mga tao na ang reaction sa atin, sa ginagawa natin, ay hindi masyadong mahalaga. Hindi ko po gusto yun dahil para sa akin nung pandemya, sino bang bumuhay sa mental health ng buong mundo? Kundi tayo. Kayong mga namamahayag, yung mga gumagawa ng content. Yes. Naniniwala po ako ng music is a labor and an economic force. Labor force yan, untapped.
Unlike sa K-pop, gamit na gamit ng K-pop as a labor force, as an economic force, as a tourism force. Therefore, gawaan ng komisyon. At hindi lang po yung NCCA is doing a good job. Pero kasi, kailangan po i-segregate. May sarili dapat na komisyon talaga for performing artists. Di ba? Para magamit natin ang arts na sa pagpapakilala ng tunay na Pilipino sa ibang bansa. So yun po, I hope we can create a budget and a commission. Ang commissioner nun si Attorney Ray Bergado. Ay, mahal po kami ni Atty. Ray. Appointed yan, appointed. Ito po, lumusing ko na, last na lang po. It's up to you po kung gusto nyo sagutin o hindi. Di ba, Atty. Mananalo ka? Pero para makaupo ka, may isang senador kang papalitan. Sinong senador ang gusto mong palitan at bakit? Wow! Showbiz to, no? Nasa showbiz tayo, no? Nasa inyo po kung gusto nyo sagutin. Pero feeling ko kaya nang sagutin. Hindi naman siya mapapalitan ngayon eh. Pero kunwari lang to, hypothetical, kahit tumatakbo man or hindi. Si Risa, si Senator Risa. Bakit? As a Filipino, I've lost trust and confidence. But I'm not accusing her of anything. Pero feeling ko baka pwede siyang mag-give chance to run sa maraming iba. Jimmy Bondo. Well, you know, I think she has done her part. No, she's done her part, and she, for a long time, she has created good opposition to the Dutertes and all that. Pero tinanong niyo preference na kung sino yung gusto kong palitan. Syempre, gusto kong palitan yung pinaka hindi ko katulad sa principles at paniniwala. Pero I'm not accusing her of anything. Thank you, Atty. and good luck and congratulations. Salamat po. Thank you, Hirap ng tanong na yun. Okay. Parang kung may babasagin ka. From Miss Salvi Asis of Filipino Star ngayon. Hi po, attorney. Hello po. Hi. Attorney, na-meet ko kanina yung maging wife mo, girlfriend mo. So, Ayun po, nagtitimpla ng juice. Siya nga po nagbigay ng tubig. O, di ba? but anyway, attorney, nung pong mag-aral kayo ng abogasya, kasi parang medyo nagulat yung ibang taga-showbiz na lawyer na pala kayo. So from the start pa, talagang plan niyo na pumasok sa politika? Did I study to enter politics? Yeah, That's the something question? like that. Yeah. No. I entered law school to become a better person. Katulad din po ninyo, ako ay kuminsan na gugulmihanan na sa nangyayari sa balita. Tingnan nyo ngayon, araw-araw may hearing. Araw-araw you have to keep up. Pero dati pa, manunood lang ako once in a while ng hearing. May utak naman ako na tao, Ateneo graduate naman ako. Pero hindi ko maintindihan yung conversation. Kasi hindi naman simple. Hindi naman simple. Hindi ko minsan nga may tao matalino, hindi alam mo lahat ng departamento ng gobyerno, halimbawa. Diba? So I studied law to become a better public servant and to become a better person. And also, para maintindihan ko yung kaganapan. Kasi if you remember, kahit nung Pinoy time pa, ang dami na nagbabangyan, nagsimula na pinasok na ng Viber groups natin yung mga usapang politika. So sabi ko, I have to end this ignorance of mine. Kaya ako pumasok sa law. I'm not saying na kung wala ka sa law, ignorante ka. Pero inisip ko na kung papasukin ko na rin lang, papasukin ko na yung most methodical way of learning government. Instead of pupulot-pulutin ko kung saan-saan. Di sa law school na. Thank you, attorney. Attorney, wala kang plan na magsulat ulit ng kanta and i-revive kahit pa paano yung career mo as a singer? Lagi pong naitatanong sa akin yan, tulad po ng sinagot ko, lahat ng kinanta ko ay bunga ng inspirasyon. So kapag nandyan yan, like ngayon, may pumasok sa akin at nabuo ng kanta, gagawin ko pa rin naman. Pero to do it deliberately,
kung gana lang ang pag-uusapan, parang wala siya ngayon sa aking no? Dahil ako, I believe in doing one thing at a time, no? Pero kung dumating po, hindi ko naman tututulan yung inspirasyon. Okay po. Salamat po, attorney. Thank you po, thank you. Thank you, Miss Alde. Okay, from Miss Gemma of Manila.